Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Filipino 2, Quarter 2, Week 5. Paglalarawan ng mga elemento at bahagi ng kwento. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mailalarawan mo ang mga elemento katulad ng tauhan, tagpuan, banghay, at bahagi, panimula, kasukdulan, kakalasan, at katapusan ng kwento. Narito ang mga elemento ng kwento. Ang kwento ay isang anyo ng panitikan na naglalayong maglahad ng isang mahalagang pangyayari. Ito ay may elemento na gumagabay sa mambabasa upang maunawaan nilang mabuti ang kwentong binasa. Narito ang elemento ng kwento. Una ay ang tauhan. Ito ang mga tao, bagay, hayop na gumaganap sa isang kwento. Pangalawa, tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan at kailan nangyari ang kwento. Pangatlo ay banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Narito naman ang mga bahagi ng kwento. Una ay panimula. Ito ay nagpapakilala sa mga tauhan at naglalarawan sa tagpuan ng kwento. Pangalawa ay ang kasukdulan. Ito ay naglalahad kung unti-unti nang nalulutas ang suliranin. Pangatlo ay ang kakalasan. Ito ang nagiging daan patungo sa wakas ng kwento. At ang pang-apat, katapusan. Ito ay naglalahad ng mga pangyayari sa kwento. Basahin at unawain natin ang kwentong Ang Batang Matulungin. Sabado ng umaga, nakaupo si Zia sa sala. Kumakain siya ng tinapay at biskwit habang nanonood ng paboritong palabas sa telebisyon. Malapit na ang tanghalian nang mapansin niyang wala ang kanyang nanay sa kusina. Nakita niyang hindi pa nahuhugasan ng mga pinggan, kaldero at ibang gamit sa pagluluto. "Nasaan si nanay?" tanong ni Zia. Pumasok siya sa silid at nakita niyang nakahiga ang kanyang nanay sa kama. "May sakit po ba kayo, nanay?" tanong ni Zia. Lumapit siya sa ina at hinipo ang ulo. "Pagod ako at masakit ang aking ulo. Kailangan ko lamang ipahinga ito. Mamaya magaling na ako," sabi ng ina kay Zia. "Mahiga ka na lamang po sa kama at magpahinga, nanay. Ikukuha po kita ng makakain," ang pahayag ni Zia. "Salamat, Zia," pasasalamat ng ina. Nagdala si Zia ng isang mangkok ng sabaw, isang pirasong tinapay at isang saging. Pinagmasdan ng ina habang kumakain. Bumalik si Zia sa kusina at hinugasan ang mga hugasin. Pagkatapos ay sinilip ang ina sa silid na natutulog. Hinagkan niya ito at tumungo na siya sa kanyang silid. Kinabukasan, nagising ang nanay ni Zia. Laking gulat niya na napakalinis ng kusina at napansin din niya na may nakahaing mainit na gatas, mga pandesal at pritong itlog sa mesa.
Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang tanong, tungkol saan ang kwento? Ang sagot, ito ay tungkol sa batang matulungin. Pangalawang tanong, saan nangyari ang kwento? Ang tamang sagot, sa bahay ni Zia. Sa ikatlong tanong, kailan nangyari ang kwento? Ang tamang sagot, ito ay nangyari Sabado ng umaga. Sa ikaapat na tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang tamang sagot, si Nanay at si Zia. Sa ikalimang tanong, ano ang nangyari sa nanay ni Zia? At ang tamang sagot, ito ay nagkasakit. At sa panghuling tanong, ano ang ginawa ni Zia sa kanyang nanay? Ang sagot, inalagaan ni Zia ang kanyang nanay. Ngayon naman, ay basahin at unawain natin ang kwentong si Carlo at si Felix. Ito si Carlo. Ito naman si Felix. Nakaugalian na ng magkaibigan na magpunta sa bukid pagkatapos ng gawaing bahay. Minsan, sa pagdating ni Felix, nakita niyang tulog si Carlo. Maya-maya ay may nakita siyang malaking ahas sa ilalim ng punong mangga at tila tutuklawin ang kanyang kaibigan. Napasigaw ng malakas si Felix, "Ahas! Ahas!" At halos napapikit ang mata ni Felix, samantalang iminulat naman ni Carlo ang kanyang mga mata. Dali-daling bumangon si Carlo at sabay silang tumakbo palayo sa bukid. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, lalong tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. At doon nagtatapos ang ating kwento. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ang sumusunod na mga tanong tungkol sa binasang kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang unang tanong, tungkol saan ang binasang kwento? Ang maaaring sagot, tungkol sa magkaibigan. Sa ikalawang tanong, saan naganap ang pangyayari? Ang maaaring sagot, sa bukid. Sa ikatlong tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? At ang maaaring sagot, si Carlo at si Felix. Sa ikaapat na tanong, ano ang naging suliranin ni Carlo at Felix? Ang sagot, tutuklawin ng ahas si Carlo. At panglimang tanong, paano nabigyan ng solusyon ang suliranin? Ang maaaring sagot, tumakbo ang magkaibigan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pag-aralan ang mga larawan. Sumulat ng pangungusap tungkol sa bawat larawan. Gawin ito sa iyong kwaderno. At narito ang larawan. Tingnan itong mabuti at gagawa kayo ng pangungusap na tungkol sa larawan. Narito ang mga maaaring sagot. Sa unang larawan, ang bata ay taimtim na nagdarasal. Sa ikalawang larawan, ang bata ay mahimbing na natutulog.
Sa ikatlong larawan, ang bata ay maagang nagising. At sa ikaapat na larawan, ang bata ay nagligpit ng kanyang higaan. Hanggang sa muli mga bata!